So if you are a sheep ng Panginoon, kilala mo ang iyong shepherd, at alam mo yung nilalakaran ng iyong shepherd, alam mo ang ginagawa ng iyong shepherd, alam mo yung attitude ng iyong shepherd. Amen? Amen. So kapag ikaw ay tupa pero hindi mo kilala may shepherd ka, hindi mo kilala ang attitude ng shepherd mo, abay maniligaw ka. Amen? Amen. Sabagat marami din po ang mga naglilig, pwede magpahamak ng maraming tupa. So let's talk about this ginawa ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. Kakaiba po ito. Alam niyo kung bakit kakaiba? Dito lang kayo makakita na sa mundo po natin, ang master pinaglilingkuran. Ang master, siya'y dakila. Ang master, siya'y nag-uutos. At ang master, siya ang nakakaranas ng service ng maraming mga alipin. Pero dito mga kapatid, sa ginawasa po natin kakaiba. Why? Because the master nagpapakumbaba at ginawa ang landas ng isang servant. Ginawa ang isang gawain ng isang alipin. At dito na natin makikita mga kapatid that this master becoming, he do what servants na ginagawa sa buhay po ng maraming mga tao. Kung anong ginagawa ng isang alipin, itong master na ito, na pinaglilingkuran po natin, tinatawag nating master, tinatawag nating Lord, ay siya yung gumawa ng isang gawain ng isang servant. Samantala mga tao, hindi naman sila master, hindi naman sila Lord, pero gusto sila pinaglilingkuran. Amen? Makatanggap lang ng posisyon, makatanggap lang ng authority, makatanggap lang ng mga papuri sa marami, makatanggap lang ng pagtaas ng posisyon, tinuturing ng sariling mas mataas kaysa sa marami. Samantala, ang pinakamataas kaysa sa marami ay tinanggal ang posisyon at ginawa ang isang aliping gawain. Amen? And that is our Lord Jesus Christ. So, yung binasa po natin, let's talk about walk in the servant's path. Dahil maraming mga Kristiyano ayaw tahakin ang daan ng mga servant. Gusto tahakin yung sila yung pinapapupurihan. Gusto nila tahakin yung sila yung pinapalakpakan. Gusto nila tahakin sila yung lagi ina-appreciate. Samantalang ang alipin po, hindi kailanman nakakaranas ng appreciation mula sa master. So, una panahon, ang mga alipin, binabayaran lang eh. Ibibenta ko to kasi tauhan ko to, ibenta ko sa kanila. Kaya nilang gawin. Ganun sila noon. Ganun kababa ang alipin. Kaya nilang ibenta kahit ngayon ang mga yaya, hindi pwedeng ibenta, may mga agency na. So, ang mga yaya noon, ang mga alipin noon, kaya nilang ibenta sa kahit kanino. Kaya nilang iutos na naman pwede nilang iutos. Kaya nilang iparusa na pwede nilang iparusa sapagkat pinakamababang uri ng isang tao ang pagiging alipin sa noong unang panahon. So, ano yung pinakamababa? At ano yung pinagtatawanan? At ano yung dinadaw ng maraming tao? Yun ang ginawang tinahak ng ating Panginoong Jesus. Even He is a great Lord and Master. So, in Book of John, chapter 13, kung babasahin niyo po yung buong chapter po na yan, is tumutukoy po yan kung paano po ipinakita ng Panginoon. If He is a Master, nagpakumbaba po siya, inugasan po niya ang mga pangalan ng kanyang mga disipulo, at makikita po ninyo dito na ang isang gawain ng isang alipin, in-apply at ipinamuhay ng ating Panginoong Jesus to prove na even He is a Master, kaya nang gawin ang pagiging isang alipin. Sometimes sa mga tao, hindi naman master pero ayaw i-apply ang pagiging alipin. So the objective ng ating tatalakayin po is to learn that true greatness in God's eyes is not found in being served, but in having a servant's heart like Jesus. So ano po yung objective natin? Ang pinakadakila sa mata ng Panginoon, hindi yung ikaw yung pinaglilingkuran. Sabi ng iba, mas dakila ako sa marami kasi marami nagsaserve sa akin. Marami akong member, marami akong mga tauhan, marami akong hinahandle, marami akong kinokontrol ng mga tao, marami akong binabayaran, marami akong ari-arian. I'm the great in the eyes of the Lord. Mali. Sapagat ang tunay na dakila sa mata ng Panginoon, yung naglilingkod, hindi yung pinaglilingkod. Right. Amen? Kaya huwag na natin i-aim, huwag na natin i-goal na tayo maging isang paglilingkuran ng marami. Sapagat pag Kristiyano ka, maglilingkod ka sa marami. Amen? Pag inuutusan ng Kristiyano, nagre-reklamo, trabaho ng Kristiyano, utusan. Sapagat ang servant, pag pinasok mo pagiging servant, in-apply mo na sa sarili mo, tinanggap mo na sa sarili mo na
utusan ka. Amen? Now, ano ba objective? Upang maunawaan natin, ang tunay na tagasunod ni Kristo, mga kapatid, ay lumalakad sa landas kung kaano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, ay yun din po ang ating tatahakin. Walang shortcut, walang comfort, sapagkat ang Panginoon, unang higit sa lahat, wala siyang natutuluyan, wala siyang higaan, wala siyang sariling tahanan, wala siyang sariling kapagkainan, nakikisama siya sa mga makasalanan, pero kailanman hindi siya nagkakasala. At ang ginagawa ng ating Panginoon, even maraming mga taong nananakit sa Kanya, na mercy sa Kanya, nakikita natin sa Kanya ang pagpapababa, pagmamahal, at patuloy na paglilingkod sa marami. Even He is a master, hindi siya naparito para paglingkuran, kundi naparito siya para maglingkod sa marami. Even tayo nakaranas sa paglilingkod ng Panginoon. Isipin niyo po, sino ang naglaan ng oras para magpapako sa krus para sa iyo? Sino yung nagsakripisyo ng buhay na kahit kamatayan man ay kanyang pinasok para sa iyo? Sino yung nagbigay ng bagay na hindi mo kayang makuha sa mundo? Ang Panginoong Hesus. Kaya sabi naman, He is the way, the truth, and the life. And no one cometh unto the Father except by the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sa mundong ito, marami pong nagdi-desire ng mga tao. Ang desire nila is ma-recognize, ang desire nila ma-honor, ang desire nila ay mailagay sa mga posisyon, ang desire nila ay maging dakila sa marami. Kapag na-exempted ang Kristyano, nalulungkot, ngayon nagagalit. Kapag laging nasa set aside ang maraming Kristyano, laging nagtatampo. Pag sila ay hindi napapansin, nagre-reklamo, nagtatampo, nag-e-emo. Ang sabi ng iba, nagiging okay ang maraming Kristyano. Lalo na pag hindi napapansin, hindi mo ma-recognize, hindi mo makamayan, ako yung nagre-reklamo. So mga kapatid, gusto kong ipakita sa message ko na ito, na ang Kristyano, utusan. Ang Kristiyano, hindi para pansinin. Ang Kristiyano, hindi para paglingkuran. Ang Kristiyano ang naglilingkod sa marami. Amen. No, sa John chapter 13, verse 30 to 50, makikita natin na kayo sa Jesus ay tinatawag nating Master, tinatawag nating Lord, and we will prove na siya ay Diyos at tunay na Diyos, mga kapatid. Siya mismo ang yumuko, siya mismo ang lumuhod, hinugasin niya ang mga paa ng kanyang mga alagad, kinuha niya ang mga ginagamit para magpaghugas, langgana, tuwalya, at talagang hinugasin niya ang paa ng mga disipulo. At kung iisipin niyo po, sino po ang mga disipulo? Ang pinakamadaming parte sa kanilang katawan ay ang paa. Kasi po sila po lumalakad sa mga disyerto. Ikaw nga lang, lumalakad ka nga lang sa mga alikabok na dahil, iwan ko lang, hindi madumi pa mo. Di ba madumi mo yun? So, kung titignan mo natin, ano yung parte yung pinakamarami sa mga disipulo? Ang paa. Pero yung paa ang hinugasan ng Panginoon. Subukan nyo nga po, lumakad po kayo sa labas. Tapos samahan po kayo ng paa ng maraming tao, sugasan. Kaya nyo gawin? Hindi natin kaya gawin yun. Kahit sa panahon natin ngayon, ang kaya mo lang hugasan ng paa, mahal sa buhay. Mga lolo mo, lola mo, tito mo, kapatid mo, anak mo, pero pag ibang tao, hindi mo kaya gawin yun. Literally speaking, pero ang Panginoon, gusto niyo ipakita sa atin na meron tayong natutunan kung bakit niya ginawa ito. Hindi lamang sa mga disipulo, kundi sa atin. Kaya tingnan niyo po yung sinabi po niya. Ano sabi po niya sa verse 30 to 40? Sabi na, you call me Master and Lord, and you say, well, tinatawag niyo ang Master, tinatawag niyo ang Lord. Totoo naman, ako yun. So, kung ako ay tinatawag niyo ang Master, verse 14, tinatawag niyo ang Lord, so, hinugasan ko ang inyong mga paa, kailangan niyo rin gawin ito sa marami pang paa. Amen. Nang walang pinipili, walang sinabi dito, paa ng pamilya mo lang, paa lang ito ng kapatid mo, paa lang ito ng katrabaho mo. Ang sinabi ito, wash one another's feet. Tuldok. Wala pong pinipili. Amen. Maintindihan natin bakit ano po yung ibig sabihin po ng bagay na yun, mga kaya. And verse 30, sabi nito, for I am giving you an example, in-example lang muna kayo. Walang dahilan para sabihin mo, hindi mo kaya sapagkat may nagbigay ng example, so ang sabi ng Diyos, that ye should do as I have done to you. May mga bagay na ginawa ang Panginoon na hindi mo na kailangan gawin kagaya ng pagpapako sa krus. Pero may mga bagay na ginawa rin ng Panginoong Hesus na itinuro niya sa iyo para gawin mo rin sa iyo. Amen. There is no exempted. If you accept that you are a Christian, walang exempted sa itinuturo ng Panginoon. Amen. Now, ano ba yung gusto kong
Panginoon sa atin dito. Ano yung kaya ang gusto iparating ng Diyos bilang mga Kristiyano nakikinig sa Kanya? What are the things that we need to learn in order to know how to walk in the servant's path? Kasi dami mga tao, hindi talaga gawin ang magiging servant's path. Maging sunod-sunuran nga lang sa isang leader mo, pagkat leader ka na, ayaw mo na sumunod. Why? Pareho na kayo ng posisyon. Ikaw hindi na nasunod sa pastor. Bakit? Ikaw ay pastor na din. Abay, hindi ka na tumadaan o tumatahak sa daanan ng isang naglilingkod o servant. Ganun na tao ganito po yan. Susunod sa simula. Pero pag narating na niya ang level ng isang posisyon ng isang tao, hindi na siya susunod. Why? Leader na rin siya. Hello? Kaya maraming leader nag-aaway. Kaya maraming pastor kalaban ng mga leader. Kaya maraming mga leader kalaban ng pastor. Why? Marami sa kanila ang pinapatay ang sarili sa mga nakakata sa kanila. Pero kung ang lahat sumusunod sa Panginoong Jesus, walang problema. Tanggalin mo ang posisyon, iisa lang tayo sa harapan ng Diyos. Tanggalin mo ang ipinakahawakan mo, iisa lang tayo sa harapan ng Diyos. Walang pinagkaiba ang leader sa transportation at walang pinagkaiba ang leader sa custodian o tagalinis ng church. Sapagkat pareho silang leader. At sa mata ng Diyos, pareho tayong servant ng Panginoon. Amen. So ano yung gusto iparating ko sa atin? Now let us learn about this message, mga kapatid. What is the servant's path? Number one is, what is the servant's path? So, ano yung gusto iparating ng Panginoon? Let us learn what is the servant's path. Bilang kasunod ni Kristo, bago natin magawang kahangin ang nais ng Diyos na ipagawa sa ating bilang mga Kristiyano, dapat alamin natin, ano ba ang mga servant's path? Ano ba ang mga landas ng isang servant? Kasi bago ka mag-apply ng trabaho, kung ikaw ay yaya, nakaranas ako mangamuhan, pag ikaw ay nangangamuhan, kinakausap ka muna, hindi trabaho agad. Di ba si Ismael? Hindi trabaho agad. Ipapaliwanag sa iyo lahat ng mga dapat mong gawin. Mag-uusap kayo, ano naman, pinapahalap sa iyo, ito gawin mo, ito gawin mo, ito lang gawin mo, huwag mo yung gawin, huwag mo itong gawin. Di ba may mga ganun bagay? So, bilang servants pa, may aalamin po tayo, ano yung mga dapat natin gawin? O alamin natin, ano ba ang tinatahak ng isang servants? Number one is the path of love. Yung ginawa ng Panginoon sa paghugas ng mga paa ng mga disipulo is a sign na pinakita ng Diyos yung path of love. Meron tayong dadaanan na tatahaking landas. Ito yung landas na pag gumagawa po tayo sa Panginoon, lagyan mo ng pag-ibig. Kapag gumagawa ka sa Panginoon, lagyan mo ng pagmamahal. But without love, kahit anong ginagawa mo, magiging obligasyon lamang po yan. Pero kapag ginagawa mo with the love, magagawa mo ministry mo yan sa Panginoon. Amen. In John chapter 13, verse 1, bago mangyari na ang Panginoon ay naghugas ng kamay, naghugas ng paa ng mga disipulo. In 13:1, beginning to verse 1, dito pa lang mga kapatid, binanggit na po ng ating Panginoon that having loved His own which were in the world, He loved them unto the end. Pinakita po rito na minahal tayo ng Diyos unto the end, no, walang hanggan, walang katapusan, hanggang dulo mga kapatid, yung pagmamahal ng Diyos. Wala pong pinipili, wala pong, yun ang inilaan ng Diyos bago niya magawa ang mga bagay-bagay. Sapagkat marami pong mga tao, once na hindi mo nilagyan ng pag-ibig lahat ng iyong ginagawa sa anumang ministry ng Panginoon, makikita mo yung pagod, makikita mo yung mga tao hindi rin gumagawa, makikita mo yung mga discouragement, makikita mo na magiging burden sa iyo yung ministry ng Diyos. Pero kung nilagyan mo ng pag-ibig, anumang bigat ang pinagdadaanan mo, kaya mong malampasan, kaya mong gawin ang mahirap na bagay para sa Panginoon pag may pag-ibig. Right. Amen. Hindi nais ipakita po yung mga kapatid. Bago ugasan na Jesus ang paa ng kanyang mga alagad, pinakita muna niya ang kanyang puso na isang pusong punong-puno ng pag-ibig. Ginawa niya ang paglilingkod, hindi dahil obligado siya, kundi dahil mahal niya ang mga disipulo niya. Amen. 12 disciple, pero mayroong isang Judas, pero minahal ko niya ng buo lahat. Amen. Alam na alam ng Diyos. At kung babasahin niyo po yung verse 30 na yan, meron po kayo mababasa dyan. Yung sabi po ni Pedro, ay bukasan mo pala ang pako. Sabi ni Pedro, ay hindi maaari Panginoon. Hindi pwede bukasan mo yung pako kasi hindi ako karapat-dapat. Sabi ng Panginoon, pag hindi ko ginawa, sabi niya sa verse 8, pag hindi ko ginawa, wala kang pati sa akin. Sabi niya, ay sige Panginoon, paliguan mo na lang ako. Sabi ng Panginoon, pinaliguan ko na, ay hindi na para paliguan pa. Sapagkat tayo nilinis na.
Kaya ang binanggit ko doon, meron pong binanggit ko dito sa Bible. Tingnan niyo po, verse 9. Tingnan niyo po sa verse 9 na. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo na kahit si Judas, alam na alam ng Diyos na meron din isa sa kanila ang hindi pa nalinis, ang hindi pa po natuto. Tingnan niyo po sa verse 30. Beginning to verse 8. Sabi mo sa verse 8, Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Sabi Jesus, answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Wala kang parte sa akin. And Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Parang gusto niya, paligo na siya sa Panginoong Jesus. And the Lord said to me that it needed not seem to wash his feet, but it clean every way. But if they are clean, but not all. Sabi nito, ang nalinis na or ang napaliguan na, malinis na sila, pero hindi lahat nalilinis. Bakit? Sabi sa verse 11, For he knew, sabi po dito ng Bible, alam ni Jesus who should betray him. Therefore said, Ye are not all clean. Kaya nasabi po niya na hindi lahat malinis. Kahit na maliguan niya lahat ng disipulo, kahit nalinis na niya mula sa kasalanan ng mga disipulo, there is one person na hindi pa totally nalilinis. At sino po ito? Si Judas, na nag-betray po sa kanya. So mga kapatid, gusto ko pong iparating na even meron alam na Diyos na may mag-betray sa kanya, alam na Diyos na may mag-uuna sa kanya, pero minahal niya ng buo. Ang tao, pag alam mo, may galit sa'yo, di mo minamahal. Sino lang yung sinisendan mo ng devotion, yung mga kabati mo, mas dapat ng sendan mo yung kaaway mo para maintindihan nila kasi ano pala yung inaaway niya. Ayan! So kailangan meron tayong binabalik na pagmamahal para sa lahat. Ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa tunay na pagmamahal. Gusto mo makita ang tamang paglilingkod mo, lagyan mo ng pagmamahal. Pero kapag naglilingkod ka lang by pabuhay sa maraming tao, dahil sa palakpak ng maraming tao, dahil sa obligasyon mo bilang sa Kristyano, dahil inobliga ka ng pamilya mo, kaya ka naglilingkod sa church, so mga kapatid, hindi po ministry mo yan na may pagmamahal, kundi nauobliga ka lang. Amen. So kailangan makita po sa atin. Not only the path of love, ito yung unang inilagay ng Diyos bago niya magawa ang mga bagay-bagay. So, the path of love, not only for that, but is the servant's path na gusto ituro ng Panginoon, the path of humility. Isa sa ugali na dapat makita sa isang Kristiyano ay ang pagpapakumbaba. Pagkakaroon ng submissive heart, pagkakaroon ng humble heart, pagkakaroon ng isang mabuti at mapagpakumbaba puso sa harapan ng Panginoon. Amen. In John chapter 13, verse 4 to 5, ano sabi po dito? Tingnan niyo po ito. He riseth from supper. Ito po yung pagkatapos siya natin ng pag-ibig yung kanyang puno-puno ng pag-ibig ng kanyang puso at gusto niya gawin ito sa mga disipulo. Bago niya hugasan ang paa ng mga disipulo, ito yung ginawa niya. He riseth from supper. Tumayo siya and laid aside his garment. Ilagay po niya ang kanyang kagamitan and took a towel. Isipin ba? Imagine mo, tumayo siya sa kanyang kinauupuan dahil galing sila sa supper and then inilagay na kanyang gamit, kinuha niya isang towel, kinuha niya ang planggana, after that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet. Sino ang dapat gumagawa niya? Servant. Servant. Sino gumagawa? Kumukuha ng planggana, kumukuha ng tuwalya, lumod, tapos hugasan ang paa ng mga tao? Servant. Pero ginawa ng ating Panginoon. Right. Amen. Amen. Ang tao ngayon, gumawa ka lang ng walis, di na kayang gawin. Lalo na pag may posisyon. Hello? Amen. How many times na ginawa mong mag-walis sa church? How many times na dinampot mo yung basura at nilagay mo sa basurahan? How many times yung kinainan mo, niligpit mo, at nilinis mo yung mesa at pinagkainan mo? How many times? Ang ini-expect kasi natin, meron akong ministry at yung maglilinis, ministry ng iba yan. So meron tayong pagko-compare, meron tayong pag-discriminate, meron tayong pag-alay ng ating sarili sa isang bagay na dapat tayong gumagawa. Amen. Tapos pag tayo leader at kinokontrol tayo ng iba, pag tayo leader, kinokomanda ng iba, iniisip natin, leader ako, ba't ako tuturuan? Nawawala sa atin ang pusong servant. Amen. Hindi mo sa trabaho. Kahit sabihin mo manager ka, may boss dyan. Kahit sabihin mo supervisor ka, may
nagkakasiraan ng relasyon dahil nawawala ang pagpapakumbaba sa sarili. Amen? So si Jesus po mga kapatid, Panginoon, si Jesus po ang ating dakilang guro. Pinili niya gawin ang trabaho ng isang alipin. Ipinakita niya na tunay na kadakilaan, hindi sa pagiging leader niya na nagtuturo siya. Ang pagiging dakila ni Jesus, hindi sa marami siyang pinapagaling. Hindi yung pagiging dakila ni Jesus dahil makapangyarihan siya, kundi ang ginawa niya, tinanggal niya muna lahat. Ginawa niya yung pagiging servants. Baka meron sa mga disipulo kasi, porque sila ay nagpapagaling ng may sakit, baka siguro ay hindi na rin ginagawa ang mga gawain ng servant. Pinakita na ng Panginoon, walang dahilan kung lalagyan ka ng maraming achievement ng Diyos. Hindi po yung dahilan para hindi mo na magawa yung mga dati mong gagawin o yung mga dapat mong gawin bilang sa Kristiyan. Amen? Hindi porket may authority ka na, hindi ka na marunong magpakumbaba. Hindi porket may power ka na, hindi ka na marunong magpakumbaba. So, ang sabi ng Bible, ang tao nagmamataas, binababa ka. Pero ang tao mapagpakumbaba, itinataas. Why? Kaya itinataas ng Diyos sapagkat nakikita ng Diyos, hindi yung mapagmataas. Ang nakikita at ina-acknowledge ng Diyos, yung mapagpakumbaba. Amen. So mga kapatid, ang puso mapagpakumbaba ay nagbibigay daan upang tayo maging tunay na lingkod ng Panginoon. Ang daan ng sa buhay, ang sarap po bilang isang Kristiyano na masabihan kang mapagpakumbabang tao yan. Humble heart yan. Mabait yan. O kaysa sa masabihan mo na, yabang-yabang naman yan. Diba? Mas masakit po yun. So mga Kristiyano, ang mga Kristiyano, masarap po yung tawagin ka na isang mapagpakumbabang Kristiyano. Kaysa tawagin po tayo mayabang, tawagin po tayo mapagmataas. So the path of humility, pinakita po ng Diyos po yan. So kung pinakita ng Diyos yung path of love, path of humility, meron ka ba bang rason para hindi mo gawin ang mga bagay nito? So ang Panginoong Jesus mismo nagturo, siya mismo ang nangunang gawin para gayahin mo. Amen. And number 3, the path of a servant is the path of accepting the Lord Jesus Christ. Gusto mong gawin ang servant's path? Gusto mong tahangin ang landas ng isang alipin? Gawin mo munang i-accept ang Panginoon sa buhay mo. Why? Kahit anong dictate ng Diyos sa atin by the word of God na tayo gumawa, gawin natin ang landas o tahangin natin ang daan ng isang alipin, gawin natin ang gawain ng isang alipin. Without the Lord Jesus Christ, hindi mo in-accept sa puso mo. Hindi mo magagawa sumunod sa Kanya. Sino lang ba sumusunod sa Panginoon? Yung tunay niyang mga tuwan. Amen? Mapupul na ang litid ng mga pastor para turuan ka. Mapupul na ang litid ng mga leader para i-command sa iyo, idikdik sa iyo ang salita ng Diyos. Hindi mo matutunan gawin. Why? Wala kang connection sa Panginoon. So magkaroon ka muna ng connection. Baka masabihan kang leader, wala kang devotion. Masabihan kang leader, wala kang connection sa Panginoon. Paano mo ililid ang tupa mo sa baba kung ikaw mismo hindi tupa ng Diyos? Amen. Sa Bible, maraming shepherd. Pero meron silang great shepherd. The Lord Jesus Christ. Maraming commander sa Bible. Pero may commander-in-chief. Hello? Maraming master sa Bible. But mas may dakilang master. Merong dakilang Lord. Merong Lord of all Lord. King of kings. Mga kapatid. So, kung ikaw ay Kristiyano, gusto mo gawin ang kalooban ng Panginoon, first, accept the Lord Jesus Christ. Baka hanggang ngayon, ang in-accept mo posisyon, ang in-accept mo yung pagkakataon, opportunity mag-lead, in-accept mo yung bihis ng isang leader, pero yung bihis ng Kristiyano, wala sa'yo. So, kailangan may pagbabago, kailangan meron kang Jesus Christ sa puso. In John chapter 13, ito po siya sabi ko mga kapatid, sabi ng Bible ko, hindi ginawa ng Panginoon, wala silang parte sa Panginoon. So, kailangan meron tayong part sa Panginoon, at ang Panginoon may part sa buhay mo. Kung ikaw lang nasusunod sa buhay mo, wala kang parte sa buhay mo. When you talk about decision, ikaw lang nasusunod. When you talk about the will of God, the will mo nasusunod. When you talk about knowledge mo nasusunod, hindi salita ng Diyos. So, paano mo ililid ang sarili mo ng ako kung hindi mo pinapalago sa Panginoon? Kailangan meron kang accepting the Lord Jesus Christ. Amen? No, mga kapatid, Jesus is teaching Peter that before anyone can truly follow Him, they must first allow Him to cleanse them. Kailangan mo kung gusto mo na mailid mo ang maraming mong nasasakupan sa Panginoon. Gusto mo silang lumago. Gusto mo silang malid sa Panginoon. Ilid mo muna ang sarili mo, magpalinis ka muna sa Panginoon. Right. Baka tayo mismo mga kapatid, we are not
deserving na mag-lead ng iba kung tayo po bulag sa katotohanan. Wala po tayong pagkalaya mula sa kasalanan. Baka tayo bilang guba sa kasalanan. Yun na nakakalungkot. Gusto kong mag-lead pero hindi ko kaya iligaw sa sarili kung umalis sa kasalanan. Ay, hindi talaga makapag-lead. So sabi ng Bible, ang bulag eh, hindi kaya pwede mag-akay isa pang bulag. Sapagkat dalawa sila mahuhulog sa Panginoon. Amen. Hindi natin kaya takakin ang servant's path kung hindi mo muna tinanggap ang Panginoong Isus bilang tagapagligtas at yung Panginoon. Amen. So, kung nilabas kay Kristo, nagsisimula sa pagtanggap sa kanyang paglilinis sa atin. Gusto ko tanggapin ang paglilinis ng Panginoon, i-accept ko siya. No need na magpapako ka sa puso, kailangan mo na lang i-accept, magkaroon siya ng parte sa buhay mo. Ang tanong, ano ang parte ng Panginoon sa buhay natin? Number 2, mga kapatid, who is Jesus in our life? Ano parte niya sa buhay natin? Kasi yung ginawa niya sa mga disipulo, ginawa niya sa mga disipulo, sapagkat ang mga disipulo may parte sa kanya. Malaki ang part ng disipulo sa kanya. Amen? Hindi na sila servant ng Panginoon. Hindi na sila tauhan ng Panginoon. Sila ay kaibigan ng Diyos. Sila ay anak ng Panginoon. Sila ay anak ng Diyos. Sila ay sumusunod sa Diyos. So, ano ang parte ng Panginoon sa buhay natin? I-recognize natin siya sa buhay mo. I-recognize natin siya sa buhay natin. Bago tayo matutong maglingkod tulad ni Jesus, kailangan muna natin makilala kung sino siya sa ating buhay. Amen. Kailangan meron tayong parte kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Baka sasabihin mo, kilala mo si Lord, pero hindi ka kilala ng Diyos. Yun ang nakakalungkot. Amen. So, na the Lord, nagpapalabas kami ng mga masamang espiritu sa pangalan mo, nagpapagaling ko sa pangalan mo, sumusunod ako sa pangalan mo, umaawit ako ng papuri sa pangalan mo. At Lord, ang ginagawa ko para sa iyo, tapos sasabihin niyo sa'yo, hindi kita kilala. Uy, sino ba? Hindi kita kilala. Hello? So, ano parte ng Panginoon sa buhay natin? So, makikita po yun, mga kapatid. No, who is Jesus in our life? Balikan natin yung pinaka-main text natin. I-open niyo po yung John chapter 13, verse 30 to 15, at dito na po tayo mag-focus. Now, kung bakit itinuro ng Panginoon, anong parte niya sa buhay natin? Number 1, baka nalimutan mo, He is a great commander. Kung bakit every Sunday and Wednesday, parang nakakarinig ka ng pagsaway ng Panginoon. Every Sunday and Wednesday, nakakarinig ka ng pagtuturo ng Panginoon, paninermo ng Panginoon. Hindi po ito sermon ng pastor, hindi po ito sermon ng mga preacher, kundi sermon ng Diyos para sa iyo. Kung bakit inuulit-ulit ng Diyos, kasi hindi ka pa natututo. Right. Amen. So He is a great commander. Ginagamit naman po ang mga tagapagsalita para ituro sa iyo, i-command sa iyo. Baka nalimutan mo at ipapaalala lang ng Diyos sa iyo. He's a great commander, mga kapatid. Subukan yung magtatagumpay ba si Abraham without God? Magtatagumpay ba si Moses without God? Makikita mo sa Bible, lagi may parte ang Diyos sa buhay nila. Sa buhay mo, baka hindi ka matagumpay. Baka walang parte ang Diyos sa buhay mo. He is a great commander. Sino nag-command kay Jonah para pumunta sa Nineveh? Sino nag-command kay Noah para gumawa ng ark? Sino nag-command kay Abraham para gawin ng mga bagay? Sino nag-command kay David para matalo? Si Goliath, the Lord. Right. Kung hindi mo i-accept siya, He's your great commander. Paano mo mag-alay ang sarili mo sa Panginoon? In John chapter 13, verse 30, tingin po ito. Sabi ni Jesus, "Ikaw ang Master." Pinadala ko niya. Tinatawag mo akong Master. Tinatawag mo ako Lord. At alam ko, ako naman yun. Tinatawag mo ako, pero hindi mo ko sinusunod. Hindi nakikita sa buhay mo na ang Master mo ay ang Diyos. Hindi nakikita na Diyos sa buhay mo na siya yung Diyos na tinanggap mo. Minsan maraming mga tao, tinanggap na po nila tagapagligtas sa Diyos. Pero pagdating sa pagkukuman, sila nasusunod. Amen? So, do you believe na tinatawag mo siyang Master? Sino pinapriority mo? Iniwala ka na Lord mo ang Panginoon, sino nasusunod sa buhay mo? Amen? Jesus is a great commander because He is our Master and Lord who has the authority to lead our lives. Siya nagbigay ng buhay, siya din mag-control ng ating buhay. Amen? Tingnan po Jesus is a great commander because He does not only give a command that we should follow, but He also lives the commands that He taught. Hindi lang siya nag-uutos. Siya din mismo gumagawa ng kanyang pinag-uutos. Yung mga tatay, hindi. Ako na nag-uutos, ako pagkagawa. Di ba? Ganun tayo. Si Jesus po, siya na nag-utos, siya pa magagawa.
ginawa niya, matutunan ko bakit may gumawa niya. Amen. Ganun siya mag-great commander. Hindi niya ginamit yung authority niya. Pag di ka sumunod, patay ka. Pero naglagay siya ng option. Pag di mo ko tinanggap, mamamatay ka talaga. Why? Merong higher, merong punishment. Amen. O pag sumunod ka sa akin, may aayos mo yung buhay mo. Sabi niya sa Joshua 1:9 o Joshua 1:8. So kailangan merong commander. So alam niyo po ba mga kapatid? He never asked to do something that he himself was not willing to do. Wala sa Biblia na nagturo ang Diyos ng isang bagay na hindi pa niya nagawa. Wala kayong mapuprove sa Bible na itinuro niya, pero hindi niya nagawa. So, reminder din po ito sa mga preacher. Reminder din po ito sa mga Bible study speaker. Reminder po ito sa mga teacher ng Sunday school. Kung kayo ay nagtuturo ng salita ng Diyos, make sure na kayo muna ang unang nag-apply ng salita ng Diyos. Amen. Meron po dapat tayo, hindi na tayo nagkukuha, tayo din po nag-apply ng salita ng Diyos. So, the Lord is our great commander. Isang paalala po ng Panginoon sa atin. So, sabi nga po sa Bible, Matthew 7:21, that everyone will say it unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Sino lamang po, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Yung buhay mo ba, ginagawa mo, kalooban ng Panginoon? Ang buhay mo ba, nagpapalago sa Diyos? Ang buhay mo ba, encouragement sa maraming tao? Kung yun ang buhay mo, sinusunod mo ang salita ng Diyos, pwede mo siyang sa tawagin Master and Lord. Pero kung tinatawag mo siyang Master and Lord, pero yung buhay mo, wala sa Panginoon, sinungaling po tayo mga kapatid. Amen. Huwag natin dadayain ang ating mga sarili. Amen. Another one, who is Jesus in our life? Ano pa rin ang Panginoon? Not only a great commander, He is a great leader. Ang Panginoon ay dakilang tagapanguna. According sa verse 14, tingnan po ito. Sabi ni Jesus, nung nagawa niya, sabi niya, kung tinatawag ka akong Master, if I then, your Lord and Master, have washed your feet, inugasan ko ang mga paa ninyo, so, you also ought to wash one another's feet. Kayo rin ay gumawa na kung ano ang aking ginawa sa inyo, ay gawin nyo rin ito sa iba. Mga kapatid, isang paalala po ito ng Diyos sa atin, that Jesus leads people through love, humility, and by showing the right example. Hindi lang po siya nag-lead by position, hindi lang siya nag-lead by papuri na, hindi kasi leader ko, magaling ako, dapat ako ang laging tinatawag, dapat lagi akong spotlight, dapat lagi akong ina-acknowledge, pinapalapakan, nire-recognize why I am a leader. Pero dapat ang leader is a great example. Merong humility, merong pag-ibig, merong pagpapakita ng right example, mga kapatid. Kung bagsak ka, kung magpapakita ng right example, bagsak ka, kung magpapakita ng pag-ibig, bagsak ka. Why? Bakit po ba sasabihin mo sa sarili mo as a leader? So, the point is, i-apply mo muna ang pamumuhay as being a Christian. Becomes a leader. Magsimula ka muna, matutunan mong mamuhay sa pagmamahal, sa pagpapakumbaba, at sa pagpapakita ng good example. Amen? Sapagat hindi lang tayo nilalagyan ng position para makita ng leader, kundi nilalagyan tayo ng position because we are deserving na mag-lead ng marami. Amen. No, Jesus is a great leader because He does not lead by position, but by example. Kaya niya maglingkod kahit wala siya sa trono. Kaya niya maging leader kahit wala siyang titulo. Kaya niyang manguna kahit walang approval ng iba. Why? Because He is a great example. Amen. Though He was the Lord and Master, He humbled Himself and served His people, mga kapatid. He showed that true leadership is not about being above others, but about being willing to serve. Ang magiging leader sa mata ng Panginoon, hindi yung mataas ka sa marami. Hindi, ito si Dico Jerry, mas mataas ka si Dico niyan. So ang magiging leader, mga kapatid, hindi yung position mo. Hindi yung pagiging mataas mo sa iba. Kundi ang magiging leader, mga kapatid, yung may puso ang willing maglingkod sa Panginoon. Kasi kahit ikaw ay nasa pinakamababa sa tingin ng iba, kung may puso kang handang maglingkod, sa iyo na atin ang Diyos. Bakit pinili si Samuel? Bakit pinili si David? Kung sino pa yung pipitsungin, sino pa yung pinakabata, siya may ginamit ng Panginoon sa dakilang bagay. Amen. So bakit sila pinili? Hindi dahil po sila ay nakikita ng
na mas makapangyarihan. Hindi sila nakikita dahil sila yung naka-spotlight palagi. Kundi nakikita sila dahil ang puso nila willing makinig. Amen? Sino tinatawag ng Diyos na maglilingkod sa Kanya? Those people who are willing to serve God. Sabi nga po, sa isang po, a true leader is not only someone who tells people where to go, but someone who is willing to walk with them in the way. Ang pagiging leader nyo, dito ka pumunta, doon ka pumunta, ikaw ka, dito ka, ikaw ka. Hindi po yung pagiging leader. Ang pagiging leader, yung kasama siya habang ginagawa niya. Tara, devotion tayo. Tara, magpalago tayo. Tara, punta tayo sa church. Tara, magpalakas tayo sa Panginoon. Yung sa bawat itinuturo mo, kasama ka. Amen. That is a leader. That is a great leader sa mata ng Diyos. Sabi nga po naman po, kagaya ni Jesus, for even, sabi ng Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to be ministered. Ibig sabihin po, hindi lamang po ang Panginoon na parito, isa po siyang Diyos na nagkatawang tao at hiwal na magiging Diyos at naparito sa mundo, hindi para paglingkuran. Siyempre po, pag bumisita si Presidente sa lugar ng Davao, pinaglilingkuran yun. Ina-approach yun. Pag bumisita yung mga makapangyarihang pinuno o leader sa ibang bansa, papunta sa Pilipinas, mayroong appreciation, mayroong recognition, nire-recognize, ino-honor. Pero si Jesus ay pumunta sa Pilipinas, pumunta sa mundo ito, so mga kapatid, hindi para nire-recognize, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod sa marami. So, the point is, he's a great leader, is a great leader ng ating Panginoon. Why? Because ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Naparito siya para maglingkod, hindi para paglingkuran po. That's why, being a leader, huwag tayong umasa na kapag leader ka, lagi kang susundin kung hindi ka naman sumusunod sa iyong sinasabi. Amen? Makita po sa atin yun dapat mga kapatid. And number 3, the last thing, na kung saan ba makikita natin mga kapatid, who is Jesus in our lives? Not only is a great commander, he is a great leader, he is a great example to follow. Wala nang kahit anong example na pwede mo sundan. Hindi mo pwede sundan ang mga leader sa church. Hindi mo pwede sundan ang mga pastor. Hindi mo pwede sundan ang kahit sino mang tao sa mundo. Why? Ang tao nagkakamali. Pero ang Diyos, kailanman hindi nagkakamali. Sa tao, kahit 10 ginawang mabuti, pag nagkamali ng isa yan, malilimutan mo lahat doon. At naniniwala po ako doon. At aminado ako sa ganung bagay na kahit 10 mabuti ginawa mo sa kanya, pag nagkamali ng isa, kakalimutan niya yun. Sapagat nakakita siya ng mali. Pero kapag ang tao nakatingin sa Diyos, kailanman wala kang makita mali. Tayo na lang po nakakita ng mali sa sarili natin. Amen. In John chapter 13 verse 15, tingnan niyo po ito. For I have given you an example that ye should do. Para gawin po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. So walang rason na hindi mo pwede gawin sa iba. Sapagat ginawa ng Diyos sa iyo. Pinakita po yun ng Diyos na kahit anong hirap, kahit anong dumi, kahit anong bagay o sino pang tao ang gagawin mo ng mabuti, okay lang yan. Sapagat yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Si Jesus nga, gumawa na ng mabuti kay Judas. Si Judas gumawa pa rin ng masama kay Jesus. Kaya walang rason. Kaya mo kawalan si Judas. Kung sino may mga Judas mong kamag-anak, sino may mga Judas mong kapamilya, sino may mga Judas mong nakaaway sa iyo, mga kalahi ni Judas po yun, ay kamayan mo pa rin. Pakitaan mo ng pagmamahal. Sapagat ang Panginoong Isus, even si Judas, pumayag siya, halikan siya. Sino niyo? Hinalikan siya ni Judas. O sa panahon ngayon, ang halik isang part ng pagmamahal. Pero yung halik ni Judas, isang part o isang senyales ng pagbibitray. Kaya, hindi lahat ng mahal sa atin ay totoo. Meron din halik ng pagbibitray mga kapatid. So, mga part ni Judas po yun. So, in Philippians chapter 2, verse 5-8, tingnan niyo ito. Sabi bago po yun mga kapatid. Jesus is the perfect example of humility, obedience, and sacrifice that every believer should follow. Wala na tayong ibang rason ng mga believer, o wala na ibang magiging example ng Kristiyano, kundi ang Panginoong Isus lamang. Tinanong ako sa isang Bible study. Ang sabi ko sa akin, bakit ko kayo baptist? Sabi ko, ang Panginoong Isus ang nag-build ng ganitong pananampalataya at siya yung pinaka-founder ng aming pananampalataya. Sabi niya, hindi, gusto ko yung may
bago kayo nag-video, may mga po, ang Panginoong Isus nga lang po ang pinaka-founder po namin. At ang religion Baptist is not a religion, it is not, ito po isang relation sa Panginoon. Nagsimula po kami mag-usap na sa trail of blood na yan. Pero hindi siya naniniwala. Gusto niyo malaman, sino talaga ang founder ng Baptist? Nagkakagulo po kami. Pero sabi ko sa kanya, kaya ang Baptist po salita ay minsan hindi po para natin ipagmalaki. Sapagkat ang pag-ipagmamalaki po natin mga kapatid, yung pagiging Kristiyano. Sometimes, kailangan makita po sa atin ang ating pamuhay as a being a Christian sapagkat ang example na ating sinusundan ay ang Panginoon Jesus. Amen. Yung salitang Baptist, it cannot save us. Yung salitang Baptist, hindi po yan magiging daan mo papuntang langit. Ang salitang Baptist, hindi ka matututo sa salita na yan. Pero sa salitang Kristiyano, sa salitang Kristo, sa Panginoong Jesus, kaya ang dali sa Panginoon. Kaya ang dali sa langit. Kaya ang turuan ng tama. Amen. Now, be proud that you are a Christian, mga kapatid. Jesus is a great example to follow because He did not only to teach humility, He showed humility. Hindi lang siya nagtuturo ng pagpapangbaba. Pinakita niya kung ano yung pagpapangbaba. Brother Jerry, yung pagpapangbaba, yung po ako sa kahit sino, hindi lang pa po yun. Gawin mo yung hindi mo madalas ginagawa. Gawin mo yung ginagawa ng pinakamababang tao. Gawin mo ang mga bagay na akala mo nakakahiya sa marami, pero nakakaluhod sa Panginoon. Yung magpatawad ka sa kaway mo, ang hirap, nakakahiya sa atin yun. Ayaw na kayo natin gawin, pero sa Panginoon gusto nyo. Amen. Magpakain sa kaway, ayaw natin yun. Gusto natin lasunin eh. Pero ang Panginoon ayaw nyo. Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin na ipamuhay. Sabi nga po niya, last verse, in Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Sabi po niya sa verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Inyo po si Jesus Christ pinag-usapan po dito. In verse 6, who being in the form of God, though not robbery to be equal with God. Siya po ay nasa anyong Diyos, pero hindi niya ginawang pinantayan ang sarili as being God, but made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant. Being a form of God, now He took a form being a servant. Samantalang ang tao, hindi naman God, dapat servant. Gusto maging Diyos. Gusto maging dakila. Gusto maging kadakila-kila sa marami. It was made the likeness of man. Ginawa po niya was made the likeness of man na kagaya po natin, na buhay, kagaya po natin mga kapatid. And being found in fashion as a man. Nakitaan po siya as being a man. He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ang pagiging pagpakumbaba po natin, ang pagiging masunurin po natin, wala pong limit. Ang pagiging masunurin mo, hindi yung masunurin ka lang na hindi ka pa leader. Nung naging leader ka na, hindi ka na marunong sumunod. Ang pagiging masunurin mo, hindi lamang wala ka pang posisyon. Nung nagka-posisyon ka na, ayaw mo lang sumunod. Dapat ang pagiging masunurin mo at pagiging mapagpakumbaba mo, kailangan unto death. Kahit mamatay ka na, magpapakumbaba ka pa rin. Amen! Walang limit. Sabi niya, pinapatawad ko naman eh. Huwag na siya magpakita. Pinapatawad ko niya, huwag na siya pumunta sa bahay. May limit. Merong mga limitasyon. So, sabi nga naman po, Jesus is not great because He follows someone. Jesus is not great because He follows someone higher than Him. Hindi po siya dakila dahil sumunod siya o nag-follow siya sa mga taong mas dakila sa Kanya. But because He showed us the perfect way to follow God. Siya po dakila dahil ipinakita po niya sa atin. Hindi po siya pumunta dito sa mundo para magmalaki as being God. Pero pinakita po niya kung paano tayo sumunod sa Diyos. Amen? Now, in our conclusion, mga kapatid. In our conclusion, walk in the servant's path. Sa pagtatapos, sandaan pa natin, ang servant's path ay hindi isang madaling landas. Ngunit ito yung landas na pinapakita ng Panginoong Isus sa atin. Amen? Siya ang ating great commander, na hindi lamang magbibigay ng utos, kundi siya mismo tulpan dito. Siya ang ating great leader, na hindi nakahanap ng paglilingkod mula sa iba, kundi siya ang unang nagpapakita ng paglilingkod. He is our great example na nagpapakita ng tunay na pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos. The path of a servant may lead us downward in humility, but it leads us up in God's purpose. Gusto mong magkaroon ng layunin na Diyos sa buhay mo, try mong ibaba ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Kasi kailanman hindi gumagamit ang Diyos ng
na ginagamit ng Diyos, hindi ginagamit ng Diyos ang walang pagmamahal. Hindi ginagamit ng Diyos ang masasamang puso. Kundi tinuturuan ng Diyos at ginagamit ng Diyos ang merong servant's heart. Amen. So mga kapatid, sa ating pagtatapos, kung si Jesus ang ating Panginoon, siya yung ating master, siya yung ating dakilang guro, siya yung ating great commander. Nakikita mo ang kanyang pagbibigay at pagpapakita sa buhay po natin na siya ay totoong Diyos, mga kapatid. Handa ba tayong sumunod sa Kanya? Handa ba natin sundan yung kanyang ipinakita sa atin? Handa ba tayong gawin yung landas o tahakin yung landas na ipinagkatiwala niya sa atin? O kung makita natin mahirap, ayaw na natin. Amen? So, para maintindihan natin ang servant's path, para matahak mo ang servant's path, ang landas ng isang alipin, mamuhay ka at tanggapin mo, you are the servant of God. Kaya